Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize I think this is a Marvel Legends body. Hindi ko lang sure kung anong type of character, pero to galing to kay client. And concept na ito, gagawin natin itong head and the body na magiging ano siya, Robin. Yan, ta-transform natin to into a Robin character. Ito yung cape niya, hindi natin to gagalawin. So, ang plano natin dito ay mag-apply tayo ng red dito sa body. Tapos, itong part na to, maglalagay tayo ng skin tone. And then, green gloves. Tapos, yellow belt or gold belt. Green suit. Green pants pala. Green shoulders. Tapos, sa head, you have black or brown hair. Tapos, red na mask. Yun. Tapos, okay, first step na gagawin natin ay, hindi muna natin to gagalawin ha. Ang plano natin dito is to do the comic book style execution. So, maglalagay tayo ng primer using this, black. Yan. Tapos, dito sa body, yan, black. Tapos, sa head, tanggalin natin. Naka-blue tack lang yan. Apply tayo ng Boss-Ni Flat Clear para lahat ng surface na papatungan natin ng paint kakapit. Kasi pag walang primer, hindi kakapit yung mga washes na gagamitin natin. Okay? So, ngayon, balikan ko kayo kapag naka-apply na ako ng primer at saka ng ito kasi top coat talaga to. Pero ginagamit ko siya as primer dito sa mga parts na hindi naman kailangan talaga siya i-flat black. Okay? Okay, we are done with the priming phase. And next naman, magda-dry brush tayo using Gunship Green and Deep Green. Okay? Okay, let's make sure na loaded yung brush natin with colors, with Gunship Green na color. Tapos, let's take the most out of it. Siguro mga 85%. And then, we start brushing. Tanggalin natin yung head sculpt para hindi siya malagyan ng green. We start brushing dito sa armor. Slightly brush over the armor. Yan, over the suit. Para magkaroon siya ng shade. Hindi lang siya, or ng additional na color. Hindi lang siya super dark. So, dalawang color apply natin dito. Gunship Green and Deep Green. So, ito yung first level pa lang naman to ng dry brushing. So, ang concept ng dry brushing, lahat ng areas na naka-recede or malalim, hindi siya tatamaan. Okay? Lahat ng areas na naka-angat or nasa ibabaw, yun lang yung tatamaan niya. Yung brush control nyo, pwedeng, or yung movement pala, pwedeng up, down, sorry, yan. Up or down, left or right, or pwede ring circular. Yan. So, gagawin natin to sa lahat ng parts ng figure. Okay, done na tayo sa first layer of dry brushing with Gunship Green. Ang next na gagawin naman natin ay Deep Green naman. Okay? Yan. Para lang mag-add ng first or second layer of color dun sa ating armor or sa suit pala. Yan, mas medyo nagiging vibrant siya kasi kanina ano pa mas dark pa siya or dull. Ito mas vibrant yung green. Gagawin natin siyang Robin from DC Multiverse. Okay, next mag-apply tayo ng warm red dito sa kanyang chest area. Okay, tara apply na natin. Okay, start tayo rito sa kanyang clavicle. Tapos pababa. Yan. Okay lang na medyo ano siya, may tubig. So, parang base coat yung gagawin natin dito. Yan. Okay, next step naman ay gagamit tayo ng Vallejo na Orange Fire para dito sa ating red. Lagyan lang natin ng konting dry brushing dito sa area natin sa mga chest to add a little highlight.
Okay, next step naman natin ay mag-apply tayo ng lime green para naman magkaroon ng isa pang level of highlight dito sa ating body. So, ang gagamitin nating technique ay dry brushing technique. So, take most of the paint off dun sa brush and then very lightly lapat nyo lang dun sa piece of armor or suit. Okay? Ang tatamaan lang nito yung mga nakaangat na areas. Okay? Para umangat yung details, magkaroon ng additional level of highlights. Alright, next naman gagawin natin yung skin tone dito sa may arms niya. Okay? Hanggang siguro mula sa point na to hanggang dito gagawa tayo ng skin tone. Kasi iiwasan natin yung mga areas na ito kung saan nagkakaroon ng friction. Okay, gawa muna tayo ng design ng sleeve niya. So maybe gawa tayo ng mas pointed na design dito. Ganyan. Tapos pwede na natin to i-wrap around the bicep hanggang dito siguro. Yan. Iwas lang tayo dun sa sa joint na to para hindi siya hindi magkaroon ng paint chipping. Okay, next step ang gagawin natin ay magpe-paint tayo ng white dito sa belt para mapatungan natin ng lemon yellow. Kasi kung di natin ipe-paint to ng white, ang kakalabasan nito super dull na yellow. So parang mas vibrant yung gagawin nating yellow. Kaya kailangan natin ng primer white. Okay, apply lang tayo dito sa belt. Okay. After that, we can use a hair blower para mas matulungan niya tayong matuyo yung pintura. In that way, hindi tayo mag-aantay ng sobrang tagal. Okay, tapos kuha tayo ng lemon yellow from Hero Paints and paint over na natin yung white. Mas vibrant na siya kasi kanina kapag pinaint natin to over black, hindi makikita yung pagka-vibrant ng yellow, mas dark siya lalabas. Kaya preferred or recommended kapag magpipinta ng yellow, kung gusto niyo maging vibrant, mag-apply muna kayo ng primer na white. Okay, next na gagawin natin, mag-apply tayo ng orange na paint dito sa chest para mag-add tayo ng additional highlight. Okay, ito sa mga stomach. Okay, sa ribs. Okay, para ma-emphasize yung muscles, yung group of muscles dito. Yan. So dito sa chest mas prominent yan eh. Yan. Dito rin sa likod. Alright, next mag-add pa tayo ng additional highlights sa green naman using white and lime green na mixture. Yan, pwede natin yan i-apply sa pinaka brightest areas katulad nitong biceps. Okay. Yan, sample tayo ng highlight dito sa kanyang arm. Okay. Pwede nyo gamitin yung edge ng brush. Okay. Okay, we are done with the body highlights. Next, proceed tayo sa belt ulit. Add tayo ng orange naman para makapag-create naman ng logo tuloy ng shadow. Okay, next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng Hero Paints Water-Based Acrylic Leather Brown para makapag-apply tayo ng wash dito sa mga skin tone na parts. So you have the face and the biceps. Okay, ganun din dito sa head sculpt. Make sure na meron kayong tissue para matanggal yung excess na paint. Kuwari dito, yan. Apply lang na tayo ng wash. Para lang magkaroon ng shadows. Hindi yung super plain na flesh tone or skin tone. Tapos wipe it off. Okay? Dab lang.
Okay? Alright. Nakapag-apply na tayo ng wash. So next step naman ay mag-apply tayo ng black wash naman dito sa hair niya. Okay, tanggalin natin tong white na portion. Okay. Okay, add naman tayo ng primer gray dito sa hair niya para lang magkaroon ng konting highlights. Alright, we are done with the face for now. And then, ang next step naman natin ay maglalagay naman tayo ng line art. Line art na tayo. So, PH 179 black, water-based primer yung gagamitin nating paint for that. And ito yung paint brush na ginagamit natin. 50 Huizhuang brush. Ayan, shout out to Arts Moto. Ayan, nabili ko to sa Shopee. Hanapin nyo yung Arts Moto na Shopee page. Okay? So, anong gagawin natin? Line art na. So, maganda rito sa brush na to, super fine detail talaga yung stroke niya. Parang hairline na lang yung pinakamanipis nitong magagawang mga line art. So, tara, proceed na tayo. Start tayo sa back para alam natin kung ano yung rehistro niya sa figure. So, start tayo dito sa likod. Ang gagawin natin dito. Maglalagay tayo na, ang execution natin dito yung mga comic book lines. Okay? So, kung nasan yung mga dark na parts, dun tayo mag thick lines. Pero kung nasan yung mga lighter na parts, dun tayo mag thin lines. Tala nito. Okay, ito dark na part to. Yan. Yan. So, gagawin natin to sa lahat ng part nitong action figure. Okay? Alright, we are done with the action figure custom na Robin. Thank you very much, client, for this opportunity na makapag-customize ng isang Robin action figure based on your concept. Thank you very much. So, ito na yung cape. Nilagay ko na sa likod. Simple lang naman. Ipapop off lang yung head and then insert dito sa neck na peg. Tapos, wala namang pinagbago sa articulation. Ganun pa rin. You can bend the elbows. Same. Okay? Double jointed. Okay? Ayan. Something like that. Tapos sa knees, ganun din. Again, no, pag mag-handle tayo ng mga ganitong klaseng ng mga action figures, let's handle it with care. Kasi may possibility pa rin talaga na magkaroon ng mga paint chips. Kasi nga dun sa mga areas na constantly nagkakaroon ng kiskisan or ng friction. So let's be very careful when playing with this type of custom action figures. So we have the front. Meron na din tayong logo, naka-apply tayo ng logo. Tapos may mga chevron pattern sa chest and dito sa knees, sa legs pala. Nag-add na rin tayo ng boot laces. Ang maganda rito kay client, nagkita kami nandun din siya sa live live ko sa Facebook. Tapos real time nagsasend siya ng mga revisions. So, yun ang maganda kapag in constant communication kayo with the client na nagkakaroon kayo ng kumbaga parang same page kayo dun sa journey ng toy customization. Kung meron mang revisions, di ba, pwede pag-usapan, pwede na agad i-revise. So, yun, thank you very much again for this super cool na opportunity to customize a Robin na comic book style of execution. And yun, natutuwa lang din ako kasi meron siyang wired cape. Ngayon ko lang din to nakakita na meron siyang wired cape. So yun, astig. Very cool din pala yung mga soft na accessories na ganito kapag pinair dito sa mga hard plastic na mga action figures. So yun, thank you very much again. And isa-send na natin. Papatuyuin ko lang to. Tapos ang top coat na gagamitin natin ay Bosny Flat Clear. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!